Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay yung pong mga nakakagulat na pinagsasabi ng wanted sa FBI, si Pacquiao. Pacquiao means P-A-C-Q. Hindi po yan yung mura ha, hindi po yung ano ba yan, casing sa English. Hindi po. PACQ, Pastor Apollo C. Kibuloy. O, di ba? Kayo naman eh. No? Actually, na-vlog na po natin, nagbigay na tayo ng komento tungkol dun sa kanyang napakahabang ranting, no, na kung saan lalo niya lang binitay ang sarili niya. Nagmamagaling siya, nagmamalinis siya, kanyang inexalt ang sarili niya. No? Ito, bibigyan pansin natin yung kakaiba, no? Bilib din ako dito eh. Talaga mapaghahalata mo na parang talagang, no, sa aking opinion eh, parang may katotohanan yung akusasyon sa kanya dito sa United States at yung mga akusasyon ng mga witnesses sa ating bansang Pilipinas dun sa Senate hearing ni Hontiveros. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos at doon po sa nagsishare ng kanilang blessings through super chat, super stickers, and super thanks. May God bless you all. So yun nga po, no, halat naman kayo, napanood na yan, no, napakinggan nyo na lahat ang bawat opinion at reaction ng mga influencer, vlogger at ibang media na isulat na po yan. Sa atin eh, kasi po napakinggan ko po eh, no, na hinahabol siya ng babae. Hinahabol daw po siya ng babae. He compared himself to Joseph the Dreamer. Yung isang anak ni Jacob, yung ibinenta ng mga kapatid sa mga Egyptian. Sabi niya, Potiphar's wife. Kasi si Potiphar, yung karakter sa Bible na binili si Jacob doon sa mga Ishmaelites, yung kapatid ni Joseph. Tapos noon, naging katulong nga siya sa bahay ni Potiphar. Si Potiphar, lalaki yan, no? Ngayon, yung asawa ni Potiphar, natipuhan si Jacob kasi gwapo eh. Base sa Bible, gwapo at masculine. Matipuno at gwapo. Eh siguro na i-L yung asawa ni Potiphar, gusto siyang ikama, tinutokso niya, sabi niya nung asawa ni Potiphar eh, come, go, ano, halika, punta ka sa kama. Parang gusto niyong rapin si Joseph. Sabi ni Joseph, hindi. Matino akong tao. O ganun din si Kiboloy, kung baga, tingin ni Kiboloy, matino siyang tao. At hinahabol daw siya ng mga babae. No? Sabi nga daw ng mga babae, pag napangasawa nila si Kiboloy, ay nako, mayaman na sila kasi mayaman na daw si Kiboloy. Kumbaga ayaw niya daw sabihin dahil nakakahiya daw sa mga it is a disgrace to the ladies o to the women. Eh bakit mo pa sinabi? Iniangat mo pa ang sarili mo. Grabe mga kababayan, ano? So nakuha niyo yung idea. Sabi niya, imposibleng magawa ko yan. Yung mga sex trafficking, mga ganito-ganito. Eh kung hindi ka naman sangkot, gunggong ka, kung walang mga witness na magpapatunay na isa ka sa mga akusado sa mga krimeng ito, hindi ka nila idadawit. Di po ba? Kaya wag mong sabihin na matino kang tao, mabait kang tao tulad ng pinangangalandakan mo dun sa video mo. Mabait ka? Ikaw mismo nagsabi. Bakit ikaw ang nagsasabi? Let other people say that to you except to your congregation. Kami dapat ang magsabing ay ang bait-bait mo naman, Pastor Pacquiao. Di ba mga kababayan? Nasaan ang logic doon? Di ba? You are exalting yourself. You are giving your own recognition to yourself. Eh anong tawag mo doon sa sarili mo? No? Pinangangalandakan mo, matuwid ka. Mabait ka. Kinocrucify ka. Pinipersecute ka. 'Di ba? Kumbaga binigyan mo na ng judgment yung sarili mo. Ibig sabihin hindi niyo ako pwedeng ganyanin kasi mabait ako.
Eh bakit may ganito? Walang ganito kung ang tingin ng tao talaga sa'yo, pagkakakilala sa'yo ay mabait. Di sana, wala nang ganitong mga kaso tulad ng wanted poster na ito. If you really believe that you are innocent, you are just, you are kind, you are sinless, eh sinabi mo na nga sa mga lawyer mo dito at dyan sa Pilipinas na, just go ahead. I-trial nyo ako, mag-isa lang ako. Huwag nyo nang akong idamay dyan sa mga yan. Kasi siyam po sila sabi niya Siyam sila na nakasuhan dito sa bansang Amerika. No? Kung kaya niyang harapin yan, wala siyang kasalanan, matibay ang ebidensya niya na mapapanalo niya ang kaso niya dito sa mga aligasyon sa kanya, sex trafficking by force, sex trafficking by coercion, fraud, and bulk cash smuggling, panghahada ng mga minors, ng mga children, di ba? Pagmamaltrato. Di sana hinarap mo na. Hindi mo na pinatagal pa nung 2018 kasi sabi niya 2018 yan Di ba? Doon pa lang hinaharas na sila. Doon pa lang pala hinaharas na kayo Tapos babanggitin mo, you never experienced those kind of harassments from the previous president dito lang sa pagka-presidensiya ni Pangulong Marcos. Di ba nakita nyo na yung mga mali niyang istorya, yung mga pinagtagni niyang istorya para kaawaan natin siya. Nang hihingi siya ng awa kasi feeling niya biktima siya, gonggong. Hindi lalabas itong mga to kung walang mga credible witness. Let the court judge it, not you. Let the court say you are not guilty, not you. Because sino ka? Pinangangalandakan mo, you are appointed son of God. Really? If you really are the appointed son of God, you will do the right thing. Tell them not to, yung wala nang continuance nung kaso, ituloy nyo na. Because people wants to know the truth. Even though the truth will set us free, but it hurts. Paano pag nalaman dito na ikaw ay guilty? So nasaan yung sinasabi mong ikaw ay mabait, ikaw ay matulungin, ikaw ay parang santo na hindi ka makakurot ng laman ng babae. Dahil sabi mo, pinag-aagawan ka ng mga babae, pero sabi mo, sorry, loyal ako sa Diyos. Pero iba Iba yung sinasabi mo dito sa mga sinasabi ng witnesses. Now, we want to know the truth. If you are for the truth, so be it. Let the court decide for it. Si Hontiveros, antayin mo magpasa ng kaso sa korte. Tapusin lang natin yung kanyang aid of legislation. That's the procedure of the Senate. Di po ba? Bakit nyo hahadlagan yan? At the same time, yung karapatan mo, yung constitutional rights mo are not violated. Ikaw mismo ang nagbabiolate kasi gusto mo maawa kami sa'yo. Does the Philippine government being persecuting you? Does the Philippine government prosecuting you already? There's none. Meron bang court? Meron bang court cases na ipinal sa'yo? Di ba hinahamon mo nga yung Makabayan Black, yung mga leftist, saka si Hontiveros? Meron bang kasong isinampa ang DOJ sa'yo? There's none. So why do you have to chastise the government? Kasi wala ka nang kakampi na tulad ni Digong. Wala nang magtatakip sa mga kasalanan mo. Di po ba? Kaya siguro hindi ka lang masilo-silo ng US government because of Digong. Di po ba? Ginagalang pa rin nila si Digong. Nag-iingat sila kay Digong. Dahil powerful si Digong that time. Ano na ngayon si Digong? Wala na. Wala. Even him. Pwede siyang siluhin ng ICC. No, kala ko ba kayong mga Duterte at alagad ni Duterte matatapang? Hindi pala. Pare-pareho kayo. Tingnan nyo si Tebes. Tingnan mo si Bantag. Si Quiboloy, nasaan? Nagsisipagtago. Di ba sinabi niya? Nagtatago ako kasi nanganganib ang buhay ko. Guni-guni nyo lang mo yan. Gunggong. Para kang gumagawa ng script sa pelikula. Guni-guni. Sariling multo. Wala naman nagpro-prosecute sa'yo. Walang nagpe-persecute sa'yo.
'Di ba? Ang prosecution nandito. Hindi pa nga umuusad. November 5 pa yan ng taong ito. Pero takot na takot ka na. Tumbong mo umiikot. Kung ano-ano na ang pinagsasabi mo. Windang na ang kaisipan mo. Di po ba? Tama, mali. Pinangangalanda ka niya. Ang ganda kong lalaki. Piniyaman ko pa. Pinag-aagawan na ako, mga kababayan. Pero wala. Busted sila lahat sa akin. Pero ano to? Ano yan? Sex trafficking. Di ba? Ginalaw mo mga minors, pinahirapan mo. Di po ba? Tama, mali. Tapos hindi daw siya magpapa-aresto. Kinokontradict mo na extradition. Sabi na, inaantay nila extradition. Wala naman. Tapos sinabi mo, dalhin sa korte. Tapos hindi ka magpapa-aresto. Ano ba talaga? Tapos sabi niya, pag hindi daw maganap yan, titindig ako. Titindig ako sa karapatan ko. Mangyari na ang mangyari. Ano pala ang mangyari sa mangyari? We will bear arms against the government? Na chinachastise mo, na sinasabi niya pa mga kababayan, mag-resign na si PBBM, si FL Lisa, at si Speaker. Bakit? Dahil daw nawalan na sila ng trust, kumpiyansa sa gobyernong ito na ang gobyernong ito ni PBBM ay chumochongki, nag-oorgi, ng kukulam, nagbubudo, ninanakaw ang pera ng kaban ng bayan. Puro accusation without proper evidence. Kasi bakit? Sinabi ng kanyang presidenteng gago na Prime Minister ni Baal na si Duterte na nag-a-addict daw, druggist daw ang presidente. Okay, nag-a-accuse ka, nasaan ang ebidensya? Di ba? Nagbubudo sa Malacanang particular days, nasaan ang ebidensya? Di ba? Wala. Puro kamarites. Napag-alaman mo, sino nagsabi sa'yo? Di po ba? Si Duterte? Yung si Buwakang ina, yung si Boljak TV sa LA, 'di ba? Wala nga kayong nailabas na ebidensya na proof na nagpupulburon, na nagda-drugs. 'Di ba? Naniniwala ka doon? Anong klaseng pastor ka? Di marites ka, di liar ka. Paano ka pagkakatiwalaan ngayon? Paano ka paniniwalaan? At the very onset, ikaw ay liar. Ikaw ay mukhang kwarta. Bakit? Kasi sinasabi niya doon sa huling-huling mga doon sa dulo ng kanyang audio statement, na pinipilit daw, kukunin daw ng gobyernong ito ang mga perang hindi naman pinaghirapan ng gobyernong ito. Kukunin ang mga ari-arian nila na 11 compounds and other their properties and assets at ibibigay sa isang tao, sa isang korporasyon. Nasaan ang ebidensya? You are becoming delusional, fuck you. Fuck you. Delusional ka na. Uminom ka ng gamot mo. Otherwise, pwede ka nang dalhin sa mental. Pakyu. Oo, pakyu. You are really a pakyu. Di po ba? You are deranged individual. Because of what? Stress na stress ka. Dalawang sabpina, twin sabpina ang inilabas sa'yo ng Kamara at ng Senado. Tapos ito, uusad ang iyong kaso dito sa Amerika. Kaya ngayon mga kababayan, ang pag-iisip niya tulurong-tuluryo siya. Tapos sinasabi niya, iniikutan daw sila ng drone, ng compounds nila, nakapalibutan sila ng CIA at FBI. Gago ka pala. Kung gusto ka talagang tirahin ng CIA, hindi ka na paaabutin ng 2024. Noong pa lang 2018, 2021, whatever. Yari ka na. Hindi. Paano mo nalaman na yung pumapalibot sa'yo ay mga CIA, FBI? Di ba? You are deranged, delusional individual. And you are citing a Bible characters, Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar is a very wicked king. Even his sons. Sa palagay mo, wicked ang presidente? How do you know? Where is the evidence? If he is really wicked, therefore, alam na namin, God will not allow them to do their wicked doings or deeds. Hindi. Ano ang pinapakita sa atin ng gobyernong ito, mga kababayan? Puro pagtulong. Diba? Nagtatrabaho si PBBM. Hindi lang kayo pinapatulan. Ilabas nyo yung katotohanan na druggist sila. At baka tulungan ko pa kayong i-chastise ang presidenteng ito at si First Lady. Ilabas ninyo.
Ipalabas mo kay Digong. Yan ang sinasabi mo. Sabi ng presidente ko, nag-drugis ang si Bongbong Marcos. Oh, nag-o-orgy sila, di ba? Ganon. Ilabas ninyo ebidensya. At tutulungan ko pa kayong i-chastise ito. Ang gobyernong ito kung mailabas nyo yung totoong ebidensya na hindi moro-moro. Di po ba? Hanggang ngayon wala eh. Pebrero na. Wala pa yung pulboronic video. Yan pa kayang sinasabi mong druggies? Baka kayo ang druggies. O ito, ha? Sabihin natin sa'yo, sex trafficker ka. Ayan o. Katotohanan, FBI. Sasabihin ko, smuggler ka. Ayan o, cult box smuggling. Sasabihin ko, nagmamaltrato ka. Ayan o, coercion. By force. O ano pa, fraud. Mapaglinglang ka. Nandyan. Yan ang may katotohanan. May ebidensya, may witnesses. Kayo, nasaan? Ha? Tapos you have the audacity to say that to your audio statement. You cannot even show your face. What a coward you are. Duwag ka. Di ba? Tapos magmamalaki ka, pinag-aagawan ka ng babae. Fuck you. Di ba? O yung fuck you ha. Pastor, ako, Apollo, si Kibolo yon. Hindi yun yung F-U whatever. Di ba? Fuck you. Di ba? Siya yun eh. Talagang, his alias suits him. Fuck you. Tama, mali, mga kababayan. Ayaw mo palang i-chastise ang mga babae. Dapat galangin ang mga babae. Why do you have to tell that? Because you are so deranged. You don't know what to say because of your anger. Sa galit mo kung ano-ano na nasubulalat mo. At ito pang matindi, mga kababayan. Gusto niya, siya na ang maging presidente. Pinagre-resign niya eh. Bakit pati si FL Lisa pinagre-resign mo? Hindi naman siya binoto ng tao. Bakit? Meron ba siyang official position sa gobyerno? Wala. At ano naman ang dahilan mo? Bakit mo pinagre-resign ng aming PBBM? Dahil ba tinulungan ng SMNI mo na sinasabi mong ang SMNI lang ang credible? Fuck you! Ang galing ang galing. Talagang iniangat niya ang sarili niya, ang SMNI niya. Kung hindi daw sa SMNI, hindi makikilala, hindi mananalo si Bongbong Marcos, fuck you! Diba, hey YouTube, fuck you is P-A-C-Q, means Pastor Apollo C. Quiboloy. It's not a bad word. It's a bad word only for Quiboloy. Diba? Ang tindi. SMNI lang daw ang may credibility. Ano yung sinabi nitong si Rebel Always the Rebel? Inamin niya. Mali yung source niya. Pero binalita niya pa rin. Is that credible? Diba? Tapos hindi pa kayo marunong sumunod sa batas. You are lawless. Kasi kayo ang batas. Not this time, dude. Fuck you. Diba? Mga kababayan, isipin nyo, nanalo daw si BBM dahil sa SMNI na sila lang ang credible. Kung hindi sa SMNI, hindi mananalo si PBBM bilang presidente? Really? Fuck you. Diba? Oh. Loyalista ng Marcoses. Marcos supporters, hindi daw mananalo si Pangulong BBM kung hindi sa SMNI. Ni Pacquiao. Ha? Maniniwala ba kayo? Ako? Hindi. Bakit? Ginamit nyo lang SMNI si BBM. Sinabi yan ni Mike Abe. Kayo ang habol ng habol kay PBBM. Because PBBM is a rock star. Ikaw, Pacquiao, ano ka? Diba? Isa kang huwad na evangelista. Isa kang huwad na mangangaral. Ang lolo mo is a liar from the beginning. You are greedy. You are coward. You are a blasphemer. Yung ka. Kaya wag mo kaming gaguhin. Wag mo kaming kunin sa iyak-iyak mo. Iyak-iyak. Tanda-tanda mo na. Umiiyak ka pang kupal ka. Diba? Pero mo gusto mong mamuno sa bansa namin, delusional ka. Dapat sa'yo ipaka-psychiatrist ka. Daling ka sa mental. Babalik daw ang kalayaan. Bakit? Hindi ba malaya ang mga Pilipino? Tanungin mo ang mga dilawan. Sinusupil ba sila?
Eh, yung Makabayan Black nga tahimik eh. Pagdating sa freedom eh. Lahat sila because they were accorded with the freedom. Right? Kayo dyan, majority of the Filipinos, hindi ba kayo malaya? Sinusupil ba kayo ng gobyernong Marcos? Sige nga. Di ba? Tapos ikaw gusto mo maging presidente, sasabihin mo magiging malaya tayo? Gago! Malaya kang makakapangkurakot ng pera ng bayang, gago. Malaya kang magagawa itong mga akusasyon sa'yo. Ang inaakala mo malinis ka? Ayan o, patotoo. Yung si alias rin yung last hearing. Kita nyo yun? Nasaan ang hustisya dyan? Buwis buhay ang ginawa niyan. Kung alam niya kung magsisinungaling siya, pwede siyang makulong. Makokontempt siya. Pero binuwis niya ang buhay niya para lang ipalabas sa atin ang kagaguhan ng Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Apollo C. Quiboloy, si Pacquiao, na huwad na isang pastor, na huwad na anak ng Diyos, na huwad na appointed son of God. Eh ngayon, nasaan ka? You are a disgrace. You are a shameful appointed son of God. Kung pwede ka lang bigyan ng kidlat ng Diyos, ginawa na. Sasabihin mo sa kagustuhan ng Diyos? Hindi yan ang kagustuhan ng Diyos, Apollo Quiboloy. He did not instructed you to accumulate wealth. Hindi. You become a beast. You become a Nebuchadnezzar. Yan. Di ba? Sino pa yung mga despicable kings sa Old Testament? Di po ba? Hugas kamay ka para ka bang si Pontius Pilate? Di ba? I don't know anything about it. You are self-righteous. Di ba bakit? You are proclaiming to be a kind person. Mabait kang tao. Di ba? Ikaw na mismo nagsabi, tapos sabi mo, tinulungan namin yung mga nandyan sa Appalachian Mountains. Mga Amerikano yan, gago. Hindi lang Amerikano nandyan sa Appalachian Mountains, mag-research ka. It borders United States, Canada, and some parts of the other world. Gung-gung. And besides, what that it tells you? Diba? Kagustuhan mo yon, pero you have to face the accusations. You have to face your accusers. And do not blame the government, the Marcos government, on what situation you are in now. Yung stress na nadaramo mo because of continuous pressure from the wrongdoings that you and your cohorts did to the victims. Di po ba? May mga biktima eh. Kung matuwid pala kayo. Kung para lang kayo sa Diyos. Bakit nyo ginawa yan at bakit nyo isinali ang inyong simbahan sa mundo ng politika? Sabi mo pinopolitika ka, ikaw na mismo ang pinasok mo ang politika. Nakialam ka sa politika. Tapos ngayon sisisihin mo ang gobyernong Marcos? Gunggong ka pala eh. Di po ba? Ang daming mga kagaguhan, kabalbalan, kasinungalingan ang sinabi niya doon sa kanyang audio statement. Ang gusto niya lang iparating sa atin, kaawaan siya at samahan siya sa laban niya na ipabagsak ang gobyernong ito. That is, you step the boundary of what? Inciting to sedition. Sabi niya, magkaisa na tayo. At lalaban siya, titindigan niya ang kanyang constitutional right. So be it. Do it, dude. Do it. Kabagay, ang dami mo namang baril dyan. Yun ang sinabi ni Rene. Di ba? Ilang daang baril meron si Duterte. Baka ikaw din dyan sa 11 compounds mo. Dapat nga, search warrant talaga yan. Otherwise, alam nyo na. Di ba? So be it. Let them bear arms, so be it. They will know what, kung ano man yung kahinat na nila. Di po ba? Ang yabang eh. Kayo po, mga kababayan, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.